Tanya, si Ali. Umiti sa akin si Tanya. Isang ngiting matamis, pero parang may halong pangmamata. O baka naman, praning lang ako. Hi, Ali. So, you're the companion? Medyo may diin yung salitang key companion. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. She's helping out while I'm resting, sagot ni Wancho, medyo alanganin ang ngiti. Oh, I see. That's nice. Tumingin ulit sa akin si Tanya. Saan ka galing, Ali? I mean, your province. Sa Mabini po, sagot ko, pilit nang umingiti. Mabini? Where's that? Never heard of it, see. Tapos, tumawa siya ng mahina. Parang ang dating sa akin, isang hamak na probinsyana lang pala. Nainis ako bigla. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong mag-iskandalo. Tara, Tanya, pasok tayo sa loob. Ipaghahanda kita ng merienda, aya ni Wancho, parang gusto nang tapusin ang usapan. Hinila na niya si Tanya papasok ng mansyon. Hindi na sila lumingon sa akin. Naiwan akong nakatayo doon, hawak-hawak pa rin ang hose. Parang biglang nawala lahat ng kilig na naramdaman ko kanina. Napalitan ng inis, lungkot at selos. Inaamin ko na. Nagsiselos ako. Nagsiselos ako kay Tanya. Nagsiselos ako dahil sa paraan ng pagtingin ni Wancho sa kanya. Nagsiselos ako dahil sa paraan ng pagyakap nila sa isa't isa. Punyeta! Nahuhulog na nga yata talaga ako kay Wancho. At ngayon, may karibal pa ako. Isang karibal na ubod ng ganda at mukhang mayaman. Paano ako lalaban doon? Kinagabihan, special ang dinner. Si Tanya pala ang ex-girlfriend ni Wancho. At mukhang gusto niyang makipagbalikan. Halata sa mga kilos niya, sa mga tingin niya kay Wancho. At si Wancho naman, parang okay lang sa kanya. Parang natutuwa pa nga siya. Nandoon din ang nanay ni Wancho, si Senora Elena. Bihira siyang umuwi ng maaga, pero dahil nandyan si Tanya, mukhang nag-effort siyang umuwi. At base sa mga ngiti niya, mukhang boto siya kay Tanya para kay Wancho. Ako. Heto, taga-silbi. Tagakuha ng plato, tagasalok ng kanin, tagabuhos ng tubig. Parang invisible ako sa paningin nila. Lalo na sa paningin ni Wancho. Kanina lang, ang sweet-sweet niya sa akin. Ngayon, parang hindi niya ako kilala. So, Tanya, I heard your family is planning to expand your business in Europe. That's wonderful, sabi ni Senora Elena, tuwang-tuwa. Yes, tita. Papa wants me to handle the Paris branch soon, sagot ni Tanya, maihalong yabang. It's a bit stressful, but exciting. Wancho, you should visit me there. We can go sightseeing, shopping tea. Sounds fun, sagot ni Wancho, ngumiti. Napayuko na lang ako. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Parang pinipiga ang puso ko. Gusto ko nang umalis sa hapagkainan na yon. Gusto ko nang magkulong sa kwarto ko at umiyak. Habang kumakain sila, panay ang parinig sa akin ni Tanya. Ali, can you get me more water, please? And make it quick, ha? Ali, this spoon is a bit dirty. Can you change it? Ali, are you sure you washed your hands before serving the food? Lahat yon, sinasabi niya nang may matamis na ngiti. Pero ramdam ko ang pang-iinsulto sa bawat salita niya. Si Wancho naman, walang kibo. Parang hindi niya naririnig ang mga parinig ni Tanya. O baka naman, ayaw niya lang akong ipagtanggol. Hindi ko na kinaya. Pagkatapos nilang kumain, nagpaalam agad ako kay Manang Loida na masama ang pakiramdam ko. Dumiretso ako sa maliit na kwarto ko sa mailikod bahay. Doon, humagulgol ako ng humagulgol. Ang sakit. Bakit ba ako nasasaktan ng ganito? Dahil ba umasa ako? Umasa akong may something special na sa amin ni Wancho. Ang tanga-tanga ko. Maya-maya, may kumatok sa pinto ko. Si Manang Loida. Ali, iha, okay ka lang ba? Tanong niya, nag-aalala. Okay lang po, Manang. Masama lang po talaga ang pakiramdam ko. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng gamot? Wag na po, Manang. Pahinga lang po siguro to. Tumango si Manang Loida. Siya nga pala, Ali. Kinausap ako ni Senora Elena kanina.
Sabi niya, baka raw pwede ka nang umuwi sa probinsya niyo. Natigilan ako. Pinapaalis na nila ako. Dahil dumating na si Tanya? Dahil hindi na nila ako kailangan? Po. Bakit daw po? Hindi niya sinabi ang dahilan. Pero parang masaya na ulit si Sir Juancho dahil kay Maam Tanya. Baka raw hindi ka na niya kailangan. Parang sinaksak ang puso ko. Ganun na lang yon. Pagkatapos ng lahat, itatapon na lang nila ako na parang basura. Sige po, Manang. Kakausapin ko po si Senora Elena bukas. Pag alis ni Manang Loida, mas lalo akong napaiyak. Ang sakit. Ang bigat sa dibdib. Akala ko may halaga na ako sa kanila. Akala ko may puwang na ako sa buhay ni Juancho. Akala ko lang pala lahat. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Inisip ko ang lahat. Siguro nga tama si Senora Elena. Siguro nga dapat na akong umuwi. Ano pa bang gagawin ko dito? Masasaktan lang ako lalo. Kinabukasan, maaga akong gumising. Pinilit kong maging normal ang lahat. Naghanda ako ng almusal. Pero hindi ko na dinala sa kwarto ni Juancho. Hinayaan ko na lang si Manang Loida ang mag-asikaso. Pagkatapos kong maglinis, naglakas loob akong kausapin si Senora Elena. Nasa study room siya, nagbabasa ng papeles. Maam. Kumatok ako. Come in, Ali. Maam, gusto ko lang po sanang magpaalam. Naisip ko po, siguro nga po, oras na para umuwi na ako sa amin. Tumingin siya sa akin. Are you sure, Ali? Akala ko ba, 1 month? Opo, maam. Pero mukhang okay na naman po si Sir Juancho. At nami-miss ko na rin po ang pamilya ko. Palusot ko. Tumango siya. All right. If that's what you want. Manang Loida will give you your salary, pati na rin yung bonus na pinangako ko. You've been a great help, Ali. Salamat po, maam. Yumuko ako at lumabas na ng study room. Parang nabunutan ako ng tinik, pero kasabay noon, parang dinudurog ang puso ko. Aalis na ako. Aalis na ako sa mansyon na to, aalis na ako sa buhay ni Juancho. Buong araw, inayos ko ang mga gamit ko. Konti lang naman yon. Habang nag-iimpake ako, hindi ko maiwasang maalala ang mga nangyari sa mansyon na to. Yung unang araw ko, yung mga asara namin ni Juancho, yung asthma attack niya, yung mga tawanan namin. Lahat yon parang panaginip na lang. Kinagabihan, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pumunta ako sa hardin. Doon sa paborito kong upuan sa ilalim ng puno ng mangga. Doon ako umiyak ng umiyak. Umiyak ako dahil sa sakit, sa panghihinayang, sa selos, sa lahat-lahat na. Ali. Nagulat ako. Si Juancho. Nakatayo sa likod ko. Paano niya nalaman na nandito ako? Pinunasan ko agad ang mga luha ko. Oh, Juancho. Anong ginagawa mo dito? Lumapit siya at umupo sa tabi ko. Nakita kitang lumabas. Bakit ka umiiyak? Umiling ako. Wala to, napuwing lang ako. Sinungaling. Tinitigan niya ako. Ali, alam kong hindi lang yan. May problema ba? Hindi ako sumagot. Ayokong sabihin sa kanya ang totoo. Ayokong malaman niyang nasasaktan ako dahil sa kanya, dahil kay Tanya. Aalis na ako, Juancho, sabi ko na lang diretsahan. Bukas na bukas din. Natigilan siya. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya. Aalis? Bakit? Kailangan ko nang umuwi. Namimiss na ako ng pamilya ko. Pero yung usapan natin? Yung 1 buwan? Okay na yon. Pumayag na ang mama mo. Katahimikan. Ang tanging maririnig lang ay ang huni ng mga kuliglig at ang malakas na tibok ng puso ko. Dahil ba kay Tanya, bigla niyang tanong. Napatingin ako sa kanya. Nahalata niya. Hindi, mabilis kong sagot. Wala siyang kinalaman dito. Ali, look at me. Hinawakan niya ang baba ko para mapatingin ako sa kanya. Ang mga mata niya, puno ng lungkot. Wala nang kami ni Tanya, Ali. Matagal na. Ex ko siya. Pero hanggang doon na lang yon. Hindi ako umimik.
Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanya. Pero kung aalis ka, sabi niya, ang boses nanginginig. Kung aalis ka, Ali, masasaktan ako. Natigilan ako. Ano raw? Masasaktan siya. Masasaktan ako, Ali. Dahil nasanay na akong nandyan ka. Nasanay na akong kasama ka. Nasanay na akong may Ali sa buhay ko. Napatingin ako sa mga mata niya. Seryoso siya. Walang halong biro. At sa mga matang yon, nakita ko ang takot. Takot na mawala ako. Wanchoti. Kung aalis ka, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Ang higpit ng hawak niya. Please, Ali. Huwag kang umalis. Ang puso ko parang sasabog na sa sobrang bilis ng tibok. Totoo ba to? Totoo bang ayaw niyang umalis ako? Totoo bang may nararamdaman din siya para sa akin? Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Gulong-gulo ang isip ko. Ang sakit na nararamdaman ko kanina, napalitan ng pag-asa. Pero paano si Tanya? Paano yung sinabi ni Senora Elena? Wancho, hindi ko alam di. Just think about it, Ali. Please. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Bigyan mo pa tayo ng pagkakataon. Tayo? May tayon ba? Bago pa ako makasagot, biglang may tumawag sa pangalan ni Wancho mula sa loob ng mansyon. Si Tanya. Agad binitawan ni Wancho ang mga kamay ko. Tumayo siya. I need to go. Pero please, Ali. Pag-isipan mo. Tapos, nagmamadali na siyang pumasok sa loob. Naiwan akong mag-isa ulit. Pero ngayon, hindi na ako umiiyak. Ang puso ko, puno ng pagkalito, pero kasabay noon, puno rin ng isang bagong pag-asa. Aalis ba ako? O mananatili? Bahala na si Batman. Ang alam ko lang, ang gabing yon, mas lalong naging komplikado ang lahat. Kinabukasan, kahit anong pilit ni Wancho, kahit anong pakiusap niya na manatili ako, buo na ang desisyon ko. Aalis ako. Hindi dahil sa wala na akong nararamdaman para sa kanya, punyeta, mas lalo pa nga yatang lumalalim. Kundi dahil sa tingin ko, yun ang tama. Tama para sa akin at baka tama rin para sa kanya. Masyadong komplikado ang lahat. Nandyan si Tanya, nandyan ang nanay niya na halatang boto kay Tanya. At ako. Isa lang hamak na probinsyana na napadpad sa magulo nilang mundo. Ali, please. Pag-usapan natin to, sabi ni Wancho, nakaharang sa pintuan ng kwarto ko habang hawak ko na ang duffel bag ko. Ang mga mata niya, puno ng pakiusap ng lungkot. Kagabi, pagkatapos ng usapan namin sa hardin, hindi na kami muling nagkita. Umiwas ako. Umiwas siya. Pareho kaming litong-lito. Wancho, tapos na. Nakapagdesisyon na ako, sabi ko, pilit pinatatag ang boses ko. Ayokong makita niyang nasasaktan din ako. Salamat sa lahat. Pero kailangan ko nang umuwi. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ko, pero umiwas ako. Ali naman. Akala ko buddy. Akala mo lang yun, Wancho, putol ko sa kanya. Mas mabuti na to, para sa ating dalawa. Ang sakit. Ang sakit sabihin ng mga salitang iyon, pero kailangan. Nakita kong may namumuong luha sa mga mata niya. Parang gusto kong bawiin lahat ng sinabi ko. Parang gusto ko siyang yakapin at sabihin, Wancho, mahal na kita. Dito lang ako. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Bumuntong hininga siya. Isang malalim na buntong hininga na puno ng pagsuko. CJ, kung yan talaga ang gusto mo. Tumabi siya para makadaan ako. Hindi na ako lumingon. Ayokong makita ang mukha niya. Baka hindi ko nakayanin. Dala-dala ang bag ko, bumaba ako ng hagdan. Sinalubong ako ni Manang Loida. May hawak siyang sobre. Ali, iha. Ito na yung sahod mo, pati yung bonus. Sigurado ka na ba talaga? Tanong niya, may lungkot din sa boses. Naging malapit na rin kami sa isa't isa. Tumango ako. Opo, Manang. Salamat po sa lahat. Niyakap ko siya. Pakisabi na lang po kay Senora Elena, salamat po ulit. Mag-iingat ka, iha, sabi ni Manang Loida, na iiyak na rin. Paglabas ko ng gate ng mansyon, parang nabunutan ako ng malaking tinik, pero kasabay noon,
parang may malaking parte ng puso ko ang naiwan sa loob. Sumakay ako ng taxi papuntang terminal ng bus. Habang nasa biyahe, hindi ko mapigilang mapaluha. Ang lahat ng nangyari parang isang panaginip. Isang magulo, masakit, pero may kilig na panaginip. Panaginip na kailangan ko ng gisingan. Pagdating ko sa Girgis, mabini, sinalubong ako ni Nanay at Totoy. Tuwang-tuwa sila. Lalo na si Totoy nang makita niya ang maliit na robot na pasalubong ko. Si Nanay naman, hindi mapakali sa kakatanong kung kamusta ang trabaho ko, kung bakit ang bilis kong umuwi. Sinabi ko na lang natapos na ang kontrata ko at nagbigay sila ng malaking bonus. Ayokong mag-alala pa siya. Bumalik ako sa dati kong buhay. Nagtinda ulit ako sa maliit naming sari-sari store. Nakipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Inalagaan si Totoy. Pero iba na. Parang may kulang. Gabi-gabi, bago ako matulog, naaalala ko si Juancho. Yung mga ngiti niya, yung mga asaran namin, yung mga tingin niyang nakakatunaw. Punyeta, miss na miss ko na siya. Akala ko, paglipas ng mga araw, makakalimutan ko rin siya. Akala ko, babalik din sa normal ang lahat. Pero hindi. Bawat sulok ng bahay namin, bawat ingay ng jeep na dumadaan, naaalala ko siya. Yung mga pangarap niyang maging piloto, yung mga lungkot sa mata niya kapag naaalala niya ang pamilya niya. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng paninda sa tindahan, may humintong tricycle sa tapat. Bumaba mula roon ang isang lalaking pamilyar. Nakaputing t-shirt, maong na pantalon, at may dalang malaking backpack. Pawisan siya, medyo magulo ang buhok, at halatang pagod sa biyahe. Pero kahit ganoon, ang gwapo pa rin niya. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala. Si Juancho. Anong ginagawa niya dito? Juancho, nauutal kong tanong. Ngumiti siya. Yung ngiting nakakabaliw. Hi, Ali. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko ulit, hindi pa rin makapaniwala. Para akong nananaginip. Sinundan kita, diretsahan niyang sagot. Sinundan? Paano? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Nagtanong-tanong ako. Kay Manang Loida. Sa mga kapitbahay niyo doon sa mansyon. Medyo nahirapan nga akong hanapin tong Birgit. Mabini. Ang layo pala. Huminga siya ng malalim. Grabe, ang init dito. At ang daming manok. Natawa siya ng bahagya, pinupunasan ang pawis sa noo niya. Natawa na rin ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Gulat. Tuwa. Kilig. Lahat na yata. Bakit ka nandito? Lumapit siya sa akin. Tinitigan niya ako sa mata. Ali, hindi ako sanay doon na wala ka. Sinubukan ko. Pero hindi ko kaya. Mas ayokong mawala ka sa buhay ko. Natigilan ako. Ang puso ko parang gustong kumawala sa dibdib ko. Totoo ba tong naririnig ko? Sakto namang lumabas si Nanay mula sa loob ng bahay. Nagulat din siya nang makita si Juancho. Ali, sino yung bisita mo? Aba, ang gwapong bata ah. Artista ba yan? Bulong niya sa akin, pero rinig naman ni Juancho. Napakamot ng ulo si Juancho. Magandang hapon po. Ako po si Juan Carlos. Juancho na lang po. Kaibigan po ni Ali. Ay, kaibigan lang ba? Makahulugang tanong ni Nanay, nakangiti. Halika, iho, pumasok ka muna. Mainit dito sa labas. Pumasok kami sa loob ng bahay. Agad namang naglabas si Nanay ng malamig na tubig at biskwit. Si Totoy naman tuwang-tuwa kay Juancho. Kinuwento pa niya yung robot na bigay ko. Habang nag-uusap sila Nanay at Juancho, hindi ko maiwasang mapangiti. Parang ang gaan-gaan ng pakiramdam. Si Juancho nandito. Sa bahay namin. Sa probinsya. Maya-maya, nagsimula nang dumating ang mga usisera naming kapitbahay. Si Aling Nena, si Aling Puring, si Mang Kanor. Lahat sila, nagtatanong kung sino yung mestizong bisita ni Ali. Sino yung mestizong yan, Ali? Boyfriend mo, tanong ni Aling Nena, kilig na kilig. Ang gwapo naman. Saan mo nabingwit yan? Segunda naman ni Aling Puring. Namula ako sa hiya. Si Juancho naman, umingiti lang.
Parang sanay na siya sa mga ganitong eksena. Siguro, sa mansyon nila, laging may mga bisitang sikat. Nang medyo humupa na ang mga tsismosa, naiwan kaming tatlo ni Nanay at Wancho sa sala. Iho, saan ka ba talaga galing? At bakit mo naman naisipang sundan itong si Ali? Tanong ni Nanay, seryoso na ngayon. Tumingin sa akin si Wancho tapos kay Nanay. Huminga siya ng malalim. Tita. Nay. Mahal ko po si Ali. Halos mabilaukan ako sa iniinom kong tubig. Si Nanay naman, nanlaki ang mga mata. Mahal mo ang anak ko. Tumango si Wancho. Opo. Alam ko po, mabilis. Alam ko po, marami kaming pinagdaanan. Pero sigurado po ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Tumingin ulit siya sa akin. Ali, alam kong marami akong pagkukulang sa'yo. Alam kong nasaktan kita. Pero nandito ako ngayon para bumawi. Para patunayan sa'yo na seryoso ako. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salitang yon parang musika sa pandinig ko. Pero kasabay noon, may takot pa rin sa dibdib ko. Paano kung panandalian lang to? Paano kung magsawa rin siya sa buhay dito sa probinsya? Wancho, hindi madali to, sabi ko, nanginginig ang boses. Iba ang buhay dito. Simple lang. Walang luho. Baka hindi ka magtagal. Hindi mahalaga sa akin yon, Ali, sabi niya, hinawakan ang mga kamay ko. Ang mahalaga, kasama kita. Handa akong matuto. Handa akong mag-adjust. Basta't bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Tumingin ako kay Nanay. Nakangiti siya. Isang ngiting nagsasabing, anak, sundin mo ang puso mo. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Wancho. Sa mga mata niyang puno ng pag-asa, ng pagmamahal. Pero paano si Tanya? Paano ang mama mo? Si Tanya, kinausap ko na. Tinapos ko na kung anuman ang akala niyang meron pa kami. Si mama kakausapin ko rin siya. Ipapaunawa ko sa kanya. Ang importante, Ali, ikaw. Ikaw ang gusto ko. Ang mga luha, nagsimula na namang tumulo sa mga mata ko. Pero ngayon, hindi na luha ng sakit. Luha ng saya. Ng pag-asa. Wanchoti. Ali, isa lang ang tanong ko. At sana, sagutin mo ako ng tapat. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Ang mga kamay niya, mas lalong humigpit ang hawak sa mga kamay ko. Ano iyon? Mahal mo rin ba ako? Natigilan ako. Ang tanong na matagal ko nang gustong marinig. Ang tanong na matagal ko nang gustong sagutin. Ang buong paligid parang biglang tumahimik. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kabog ng dibdib ko at ang mga mata ni Wancho na naghihintay ng sagot ko. Si Nanay, nakangiti lang sa gilid, parang alam na ang isasagot ko. Si Totoy, nakatingin lang sa amin, hawak-hawak ang robot niya. Ang mga kapitbahay, sigurado akong nakikinig sa labas ng bintana. Pero sa mga sandaling yon, wala akong ibang nakikita kundi si Wancho. Si Wancho na sinundan ako. Si Wancho na handang iwan ang lahat para sa akin. Si Wancho na mahal ko. Ngumiti ako. Isang ngiting puno ng pagmamahal. Wancho, sabi ko, ang boses, nanginginig pa rin, pero puno na ng kasiguraduhan. Mahal din kita. Nakita kong lumiwanag ang mukha ni Wancho. Isang ngiting abot tenga. Niyakap niya ako ng mahigpit. Niyakap ko rin siya. Sa mga sandaling yon, parang kami lang ang tao sa mundo. Parang lahat ng sakit, lahat ng pagdududa, nawala. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi kung mahal mo rin ako, bulong niya sa tainga ko. At ngayong sinabi mo na hinding-hindi na kita pakakawalan pa. Natawa ako habang umiiyak. Ang gulo ng emosyon ko. Pero isa lang ang sigurado ko, masaya ako. Sobrang saya ko. Ang pag-ibig, minsan talaga, hindi mo inaasahan kung saan at kailan darating. Minsan, darating siya sa anyo ng isang spoiled brat na magpapahirap sa'yo. Pero minsan din, yung spoiled brat na iyon, siya pala ang magbibigay ng kulay at saya sa buhay mo. Si Wancho. Ang lalaking akala ko'y bangungot ko, siya pala ang katuparan ng mga pangarap ko. At dito, sa simpleng bahay namin sa Girjiv. Mabini, sa harap ng nanay ko, ng kapatid ko, at ng mga usiserang kapitbahay, nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay naming dalawa.
Isang kabanata na puno ng pag-asa, ng pagmamahal, at ng maraming manok. Ang desisyon ni Juancho na manatili sa Girviv Mabini ay naging usap-usapan sa buong baryo. Sino ba namang hindi magtataka? Isang mestizong taga-Maynila, anak mayaman, biglang tumira sa isang simpleng bahay sa probinsya, kasama ang pamilya ng isang ordinaryong dalaga. Parang eksena sa teleserye, sabi nga ni Aling Puring. Sa umpisa, hindi naging madali para kay Juancho. Sanay siya sa buhay prinsipe sa mansyon nila. Dito, kailangan niyang mag-igib ng tubig sa poso dahil mahina ang tulo ng tubig sa gripo namin, lalo na kapag umaga. Kailangan niyang matulog sa banig sa sahig dahil yung papag na tinutulugan ko, ibinigay ko muna sa kanya, pero mas pinili niyang sa sahig na lang daw, tabi kami tabi ng kama ko. Kailangan niyang kumain ng mga simpleng pagkain, tuyo, itlog, gulay na kinuha lang sa bakuran. Wala ng steak, wala ng pasta, wala ng imported chocolates. Pero ni minsan, hindi ko siya narinig na nagreklamo. Bagkus, nakita ko ang determinasyon sa mga mata niya na matuto, na mag-adapt. Tinuruan siya ni nanay kung paano magsaing sa kalan de kahoy. Sinamahan niya si tatay, pinsan ni nanay na parang tatay ko na rin, sa pangingisda sa ilog. Natuto siyang mamalengke kasama ko, at kahit na pinagtitinginan siya ng mga tao, at kinikilig ang mga tindera, ngumingiti lang siya at tinutulungan akong magbuhat ng mga pinamili namin. Uy, Juancho, ang bigat niyan, ako na, sabi ko minsan nang buhatin niya yung isang kaing ng mangga. Kaya ko to, Ali. Workout na rin, sagot niya, ngingiti-ngiti kahit pinagpapawisan na. Naging katuwaan siya ng mga bata sa baryo. Dahil nga gwapo at mabait, lagi siyang pinapalibutan ng mga ito. Tinuturuan niya silang magbasa, kung minsan naman nakikipaglaro siya ng taguan o tumbang preso. At ang mga dalaga sa amin? Ay naku, patay na patay kay Juancho. Laging may nag-aabot ng kung ano-anong kakanin o bulaklak sa tapat ng bahay namin, para raw kay Sir Juancho. Medyo nagsiselos ako, pero natatawa na lang din alam ko namang ako lang ang mahal niya. Sabi niya, Isang gabi, habang naghuhugas kami ng pinggan ni nanay sa kusina, bigla siyang nagsalita. Ali, anak. Po, nay. Masaya ka ba? Napangiti ako. Opo, nay. Sobra. Nakikita ko nga. Iba ang ngiti mo ngayon. Iba ang kislap ng mga mata mo. Tumingin siya sa akin. Mahal mo na talaga yang si Juancho, ano? Tumango ako, medyo nahihiya pa rin. Opo, nay. Mahal ko na po siya. Ngumiti si nanay. Mabait naman siyang bata. At nakikita kong seryoso siya sa'yo. Alagaan mo iyang pagmamahalan niyo, ha? Bihira lang makahanap ng ganyang klaseng pag-ibig. Opo, nay. Niyakap ko siya. Ang sarap sa pakiramdam na suportado ako ng nanay ko. Tumawag din si Senora Elena kay Juancho. Nung una, galit na galit daw ito. Bakit daw niya iniwan ang rehab, bakit daw siya tumakas? Pero nang ipaliwanag ni Juancho ang lahat, ang tungkol sa amin ni Ali, ang desisyon niyang magbago, ang kaligayahang nararamdaman niya ngayon, unti-unti raw itong lumambot. Hindi pa rin daw ito sang-ayon ng buo, pero parang nagbibigay na ng espasyo. Sabi ni Juancho, bibisitahin daw namin sila sa Maynila kapag handa na ang lahat. Isang hapon, pagkatapos naming mamalengke, nagyaya si Juancho na mamasyal kami sa may ilog. Doon sa paborito naming lugar, sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Umupo kami sa damuhan, pinapanood ang dahan-dahang pag-agos ng tubig. Ali, sabi niya, hawak-hawak ang kamay ko. Esan, naaalala mo ba yung sinabi ko sa'yo dati? Yung pangarap kong maging piloto. Tumango ako. Naisip ko siguro, hindi pa huli ang lahat. Siguro, pwede ko pa ring subukan. Napangiti ako. Talaga? Gagawin mo. Pero hindi na ako aalis ng mag-isa. Gusto ko kasama kita. Tumingin siya sa akin. Kung saan man ako mapadpad, gusto ko, ikaw ang katabi ko. Kinilig ako. Siraulo ka talaga. Tumawa siya. Tapos may kinuha siya sa bulsa niya. Isang maliit na bagay na nakabalot sa dahon ng saging. Ano yan? Tanong ko. Binuksan niya ito. Isang sing-sing. Pero hindi ordinaryong sing-sing. Gawa ito sa pinilipit na mga tangkay ng bulaklak ng gumamela, yung paborito kong bulaklak.
Simple lang pero ang ganda. Ali, sabi niya, medyo nanginginig ang boses. Wala akong dalang mamahaling singsing na may diamante. Wala akong maipagmamalaking kayamanan ngayon. Pero ito, simbolo ng pagmamahal ko sa iyo. Isang pagmamahal na kasing simple at kasing totoo ng mga bulaklak na to. Lumuhod siya sa harap ko. O.S.Y. Gulay. Totoo ba to? Alison Mendoza, sabi niya, tinititigan ako ng diretso sa mata. Ang mga mata niya, puno ng pagmamahal at kasiguraduhan. Gusto ko sanang simulan ang bago nating kwento dito mismo. Sa ilalim ng punong to, sa tabi ng ilog na to, sa harap ng mga bulaklak na to, will you marry me, Ali? Napatakip ako sa bibig ko. Ang mga luha, nag-uunahan na namang tumulo. Pero ngayon, purong-purong saya ang nararamdaman ko. Hindi ako makapagsalita. Ali, tanong niya ulit, medyo kinakabahan na. Tumango ako ng paulit-ulit, hindi pa rin makapagsalita. Tumawa ako habang umiiyak. Yes, Juancho. Yes. Papakasalan kita, sa wakas, nasabi ko rin. Isinuot niya ang singsing na bulaklak sa daliri ko. Sakto. Parang ginawa talaga para sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan niya ako. Isang halik na puno ng pangako, ng pagmamahal, ng walang hanggan. Sakto namang may grupo ng mga bata na naglalaro malapit sa amin. Nang makita nila kaming naghahalikan, naghiyawan sila at nagpalakpakan. Ay! Kinikilig kami kay Ate Ali at Kuya Juancho. Natawa kami ni Juancho. Sa di kalayuan, may narinig kaming radyo na tumutugtog ng isang pamilyar na kanta. Yung Manila ng hotdog. Napatingin kami sa isa't isa at napangiti. Parang si tatay nakikisaya sa amin. Hawak kamay kaming naglakad pa uwi habang papalubog na ang araw. Ang langit kulay kahel at rosas. Ang hangin malamig at presko. Ang puso ko puno ng pag-ibig at pasasalamat. Sino bang mag-aakala na ang isang probinsyanang katulad ko na lumuwas ng Maynila para lang makipagsapalaran ay makakahanap ng pag-ibig sa isang spoiled brat na anak mayaman? Siguro nga, totoo ang kasabihang love moves in mysterious ways. Ang kwento namin ni Juancho hindi perpekto. Maraming pagsubok, maraming luha, maraming tampuhan. Pero sa huli, pag-ibig pa rin ang nanaig. Isang pag-ibig na nagturo sa aming magpatawad, magbago at magmahal ng walang kondisyon. At habang papalapit na kami sa bahay namin, kung saan naghihintay si nanay at si Totoy, alam kong ito na ang simula ng aming happily ever after. Isang happily ever after na hindi sa mansyon, kundi dito sa simpleng baryo ng Mabini. Kasama ang mga taong mahal namin at sa piling ng isa't isa. Hindi na kita palalayain, Ali, bulong ni Juancho, hinalikan ako ulit sa noo. Hindi na rin kita palalayain, Juancho, sagot ko, umiti. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, aking probinsyana. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng mga huni ng kuliglig at tawanan ng mga bata, alam kong natagpuan na namin ang aming tahanan. Isang tahanan na puno ng pag-ibig, pag-asa, at walang katapusang kilig. Ang dating hindi to ang trabahong inaasahan ko, ay naging ikaw pala ang pag-ibig na hinihintay ko. At yun, para sa akin, ang pinakamagandang kwento sa lahat. Minamahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Ali at Juancho. Bawat kabanata na inyong binasa, bawat emosyon na inyong naramdaman kasama sila, ay isang malaking karangalan para sa akin. Kung wala kayo, ang kanilang kwento ay mananatiling mga salita lamang sa papel. Habang isinusulat ko ang bawat yugto ng kanilang pag-iibigan, mula sa nakakainis na unang pagkikita, sa mga nakakakilig na tampuhan, hanggang sa mga mapait na luha at matamis na tagumpay, para na rin akong naging bahagi ng kanilang mundo. Naramdaman ko ang galit ni Ali, ang pagkalito ni Juancho, ang unti-unting pagusbong ng pag-asa, at ang init ng pag-ibig na sa huli nagbigay lunas sa kanilang mga sugatang puso. Isang roller coaster ng emosyon, kung tutuusin, pero isang biyaheng sulit na sulit. Sa likod ng mga kilig at drama, nais kong iparating na ang pag-ibig ay matatagpuan sa mga hindi inaasahang pagkakataon at sa mga taong hindi natin akalaing magpapatibok ng ating puso. Na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa sarili, at ang pagpapatawad, sa iba at lalo na sa ating sarili, ay susi sa tunay na kaligayahan.
Higit sa lahat, nais kong ipaalala na gaano man kahirap ang buhay, gaano man kasalimuot ang mga pagsubok, laging may pag-asa. Laging may liwanag sa dulo ng tunel, lalo na kung haharapin natin ito ng may tapang, pananampalataya at pagmamahal. Ang buhay sa probinsya, ang init ng pamilyang Pilipino, ang simpleng pamumuhay na puno ng kulay, ito ang mga yaman na nais kong ibahagi sa inyo sa pamamagitan ng kwentong ito. Sana'y napangiti, napaiyak, at higit sa lahat, na inspirasyon kayo sa paglalakbay ni Ali at Juancho. Kung nagustuhan ninyo ang kanilang kwento, huwag sana kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kahit kanino pa mang sa tingin ninyo'y maaaring makarelate o mga ilangan ng isang kwentong puno ng pag-asa. At kung mayroon kayong sariling mga saloobin, komento, o kahit anong mensahe para kina Ali at Juancho, o para sa akin, huwag kayong mahihiyang iwan ito sa comment section. Napakahalaga para sa akin na malaman ang inyong mga iniisip. Muli, maraming salamat sa inyong oras at pagmamahal. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.